Lalin, paano nahuli yung suspect na Chinese at posible ba na may iba pang mga kasamahan yan? Aga, ayon sa National Bureau of Investigation, kahapon sana ay mag-a-apply ng Philippine passport itong 21-year-old na Chinese national. Pero dahil nga after nung mag-apply siya, nalaman ng DFA na medyo questionable itong kanyang mga dokumento na ginamit sa pag-apply ng Philippine passport. Kasama dito yung kanyang driver's license, yung kanyang PSA at yung kanyang late registration ng birth certificate. Kaya agad tumawag itong DFA dito sa Davao City sa opisina ng NBI 11 at doon na pag-alaman nga ayon kay Attorney Arcelito Alba, ang Regional Director ng NBI, na medyo questionable at peke itong mga dokumento ng Chinese national kasi ang ginamit niya na pangalan ay isang residente na nakatira sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero itong Chinese national ay hindi marunong magsalita ng Bisaya or hindi man lang marunong magtagalog at ang alam niya ay Chinese language at English language. Kaya doon na nagtaka ang NBI, kaya hanggang ngayon ay patuloy nilang inaalam kung talagang inaalam doon sa Bureau of Immigration itong pagkakakilanlan ng suspect at hanggang sa ngayon kasi aga wala pa ring family or nanay at tatay ng biktima na pumupunta sa kanya. Pero kanina sa press conference, inamin ng suspect na mayroon siyang Chinese passport at 10 taon na rito. 10 taon na siya rito sa Pilipinas at balak umano niyang kumuha ng Chinese passport para makapunta doon sa Amerika. Habang iniimbestigahan naman ng NBI itong local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur, dahil kung bakit nila binigyan itong late registration nung nag-apply itong suspect, kahit na alam nila na hindi naman ito dapat mabibigyan dahil nga Chinese ito. Tapos naman inaalam rin ng NBI kung bakit may napag-alaman din kasi ng NBI na mayroong more than 200 na mga dokumento na nirelease itong local civil registry sa Chinese national at ilan pang mga foreigner. At ayon sa NBI kasi itong more than 200, karamihan dito ay mga dito nagtatrabaho, mga foreigners na dito nagtatrabaho sa Davao, yung iba may mga negosyo at yung iba dito na nag-apply ay nagtatrabaho umano sa Pogo na ngayon ay nasa Manila at hanggang at ngayon nga aga ay babiyahe tayo papunta dito sa Santa Cruz, Davao del Sur para alamin sa local civil registry kung bakit nila pinayagan na mag-release ng mga dokumento dito sa mga foreign nationals. Aga. Maraming salamat, Lalain Moreno.